Ako guys, dahil sa sinearch ko to sa yung na-search ko sa Google. Ayan, bank certificate guys. Nung nagpagawa ko ng bank certificate of bank deposit or placement. Nung nagpagawa ako guys, tinanong ako sa bangko, bakit kailangan yung requirement, bakit kailangan mo ng birth certificate, bank certificate? Sabi ko, yan po kasi yung na-search ko, kailangan. So, nung papagawa ko to, ang reason, tinanong, anong reason? So, ang nakalagay dito, Bureau of Immigration. Ayan. Yan, yun yung reason ko dito sa may ito yung nakita ng immigration. Tapos, meron pa siyang bank certificate of deposit. Yan, dalawa yung binigay sa akin. Tapos, ito nga yung kasama to sa hotel booking. Tapos, meron din akong certification of kung saan ako nagtatrabaho, guys. Pinagawa ko to sa boss ko. Nakatunayan na nagtatrabaho ka dito, tapos may pirma siya. Tapos, naggawa din ako ng leave of approval. Kasi nga, nagtatrabaho ko guys, kailangan ko din to na ina-approvean ako ng boss ko na mag-leave. So, ayan guys, leave of approval. Tapos, mga ID guys. Tapos, tinanong kung anong source of income ko. Ayun yan, sabi ko, nagtatrabaho ako. Tapos, sabi ko, nagtitinda-tinda din ako. Meron akong, A1 ID. Siyempre, tatanungin nila guys kung afford mo bang mag-travel. Kung afford mo bang mag-travel. Siyempre, tatanungin nila, saan mo kinukuha yung pera mo. Ganyan. Kaya, ayan. Tapos, din ako, guys, dati. Nagsosopi din ako. Kahit nagtatrabaho ko, guys, dati. Nagtitinda din ako, guys. Tapos, ayan. Meron din akong Bushay na ID. Nagtitinda din ako, guys, nito. Tapos, yung mga license ko sa trabaho. Tapos, meron din akong, kasing ID to? Pag-ibig ata to, may Pag-ibig ID ako. Tapos, ito, health certificate. Sa trabaho namin to. Ayan, health certificate. Tapos, ito, health certificate 2016, ito, 2017. O, ibig sabihin, guys, talagang nagtatrabaho ako. Tapos, meron din akong, TIN. May TIN. Nagpagawa din ako ng TIN ID. Tapos, meron din akong SSID. SSID ba to? Oo. May SSID din ako, guys. Tapos, ito pala, Pag-ibig. Nakalimutan ko na kung anong ID yung isa. City Health ID yata yung isa. So, yun yung mga Tapos, meron din akong motor, guys. Ito yung isa pang ID ko. May motor din ako, guys. Nagdadrive ako dati sa So, meron din akong license ID. Ayan, napaka-importante, guys, yung mga ID. Tapos, additional requirements ko, guys. Kaya tuwang-tuwa lalo din sa akin yung officer. Sabi ko, kailangan niyo po ba ng police clearance? Sabi ko, talagang ginanyan ko siya, guys. Para clear po na wala po akong kaso. Ayan, nagpagawa din ako, guys, ng police clearance. Tapos, meron din akong barangay clearance, guys. Ayan. Ayan guys, may mga certificate na akong nadala na nagkatunayan na nagtatrabaho ako. So, yun nga guys. Yung mga requirements. Pero ito guys, additional to. Additional. Ito yung requirements din. Additional na lang to. Kung magsi-Singapore kayo, may fiancé kayo. Ito yung nilakad ko guys. Ito yung binigay sa amin nung na-upload ako sa Clark. Ito guys. Ito. Sabi dito, paalala, kailangan magrehistro sa CFO pagkatapos matanggap ang passport at spouse, fiancé, visa bagong ibang bansa.
ang registration sticker ay ilalagay sa iyong passport bilang patunay ng iyong registration. Oh, guys. So, ito yung nilakad ko, guys. Apply kami online. Tapos, sinet namin kung anong, kasama ko, asawa ko noon. Sinet namin kung anong date kami pupunta. Tapos, nung pumunta din kami dun, guys, itong certificate, bago ko makuha tong certificate na to, bali, ito yun, no, Office of President of the Philippines, Commission of Filipino Overseas. Bali, ano siya, Guidance and Counseling Certificate pala to. Ito, guys, nag-counseling kami, guys. Itong nag-counseling kami, guys, iba ding requirements niya, guys. Tapos, depende din, guys, kung makakapasa ka o hindi. Pero sa awa ng Diyos, guys, nakapasa ako dahil may mga dala din akong requirements. O, kailangan to, guys, kung fiancé ka, pupunta na Singapore. Pero dito kasi sa Singapore, hindi na kailangan ng visa. Kaya, ito yung dala ko nun. So, nung nakapasa nga rin ako ng Singapore, guys. So, nung nakapasa ako papuntang Thailand, nagugulang ba kayo, guys? Nung nakapasa ako ng papuntang Thailand, di ba nga naiwanan ako, balik tayo sa story, guys. Di ba nga naiwanan ako nung airplane? Andun na ako, guys, na-chop na yung passport ko. So, ang nangyari, guys, umalis ako ng bahay, 11. Dapat, ang flight ko, 5 p.m. So, ilang oras yun, guys? Ilang oras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama, ganun ba yun? 6 hours mula sa trabaho ko hanggang 5. Ang ginawa ko, guys, sarado pa yung office nung sarado ba nun? Kasi parang naalala ko sarado pa nun. So, hinintay kong mag-umaga, guys, bago ko bumili ng panibagong ticket. Oo, guys, hinintay kong maging umaga para makabili ng ticket kasi hindi na na-rebook yung yung ticket ko. So, ako nagbayad ulit. Yung binayad ko, guys, katumbas nung papunta ko sa bali, yung two-way ko, yun ang katumbas niya. Parang natatandaan ko dati, 7,000 yung binayaran ko, pa Philippines to Thailand, nung bumili ulit ako ng ticket. So, ang nangyari, guys, nakabili ako ng ticket, yung flight niya, ang pagkakatanda ko, 10 p.m. pa. So, mula nung 11, umalis ako ng bahay, hanggang 5 a.m. sana yung flight ko, naiwanan ako ng airplane. Hanggang 5 a.m. to 10 p.m. ang hinintay ko, guys. So, ang nangyari, natulog ako sa airport. Doon ko inubos yung oras, guys. Ilang oras yun? Parang 24 hours. Oo, guys, grabe, awang-awa ako sa sarili ko noon. Oo, natulog ako sa airport. Nakihiga-higa ako dun sa semento, guys, sa may lapag. Kasi hindi ko kinaya yung antok, guys. As in, antok na antok ako. So, natulog ako. Pero natakot naman akong makatulog ng sobrang himbing. Kasi mamaya, hindi ako magising ng ulit, maiwanan na naman ako ng airplane, guys. So, lang ako, tulog-tulog ng saglit. Tapos, check ako ng oras kung anong oras na. Tapos nga, tinawagan ko yung mga katrabaho ko dati. Sabi ko, hello ate. Sabi ko, lobat na ako nun. Naka-charge ako dun sa mga, charging station. Tapos, ang lakas ng boses ko, sabi ko, hello te, yung mga katrabaho ko. Sabi ko, naiwanan ako ng airport. Ang lakas ng pagkasabi ko, guys, naiwanan ako ng airport. Dapat sasabihin ko, naiwanan ako ng airplane. So, yun yung story ko, guys, pero at least, tuwang-tuwa naman ako nun kasi, na-chop na yung
passport ko. So, ayun guys, na-share ko na yung experience ko na na-offload ako at saka yung na-approve na ako. So, yun yung mga dala kong requirements guys. Tapos, nung nga nag-Singapore ako, ganun din yung dala kong requirements. Hanggang, ayun, okay na akong labas-pasok sa, sa Philippines. Hindi na ako sinisita guys. So, sana guys, nakatulong sa inyo itong vlog ko tsaka yung shinare kong requirements. Alam ko ngayon maraming iba ding requirements ang hinahanap nila. Pero sana yung shinare ko, dagdag nyo na lang dun sa ibang requirements ngayon. Malay nyo guys, makatulong din, di ba? Wala namang masama kung gagawin nyo din, prepare nyo din yung anong requirements na prepare ko dati. Ayan, sana po guys nakatulong sa inyo. Bye-bye! Sana nag-enjoy kayo sa kwento ko.